Hello mga kayanggaw! Ako po si Miss Pinky. At ako si Sha. Ako naman po si JJ. Narito po kami para ilahad sa inyo ang kwento ni Bea na pinamagatang kabutihang binigay sa amin ng matulunging aswang. Magandang araw po, Miss Pinky. Masugid po ninyo kung tagapakinig. At doon lang talaga nagsimula ito nang maranasan ko mismo ang pinaka-nakakatakot sa buhay ko. Dati, hindi ako naniniwala sa kababalaghan, pamahiin o aswang. Hanggang sa sumama ako sa hiking kasama ang boyfriend ko na si Mark, si Leo, si Tita Sam at si Rina. Holy Week noon. Dapat simpleng adventure lang. Pero si Mark ang may pakana sa isang forbidden zone sa paanan ng bundok Halcon, Mindoro. Doon pa lang, dapat ay umatras na ako. At dito nagsimula ang hindi ko malimot-limot na karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bea at ito ang aking kwento. Adventure to, Han. Masaya to, promise. Holy Week naman bakasyon. Time to unwind. Para naman hindi puro sulok ng ospital ang nakikita mo. Malapit-lapit na rin tayo sa jump-off point. Siguro mga 5 minuto pa. Makakarating na tayo. Kaya wala nang dahilan para umatras pa, ha? Ay, oo na, Han. Wala na rin naman ako magagawa Nandito na tayo. Kung hindi lang talaga ako pinilit ni Leo, hindi ako sasama sa'yo dito Touch naman ako, te. Sa totoo lang, tama naman si Kuya Mark. Abay, kailangan mo to. Makakalanghap ka ng sariwang hangin, te. Abay, oo naman. Presko dito. At sigurado ako, maganda ang tanawin sa tuktok ng bundok. Ay nga pala, Leo. Wala ba tayong naiwan sa mga pinadala ko sa'yo? Yung tent na gagamitin natin. Yung flashlight. Yung lighter, yung tubig, pagkain. Yung hiking shoes. Yung insect repellent na para kay Rina. Dala mo rin ba? Abay, syempre naman kuya. Kumpleto to, no? Sa totoo lang, wala na ang ganda ko sa dami ng pinadala at pinabuhat mo sa akin. Dagdag pa yung mga outfit ko, Pati mga heels ko, dinala ko rin. Para pagkatapos natin umakyat, abay makarampa ako sa tuktok ng bundok Halcon. Uy, mabuti naman kung ganun. Mahirap nang aakyat tayo ng bundok na kulang-kulang ang dalan natin. Uy, alalahanin ninyo ha. Base sa nabasa ko, aabot ng 18 oras ang pag-akyat sa bundok Halcon. 6 hanggang 10 oras bago natin marating ang unang kampo. At 4 hanggang 8 oras naman papunta sa tuktok. Depende kung gaano tayo kabilis o kabagal maglakad. At kung ilang beses tayong titigil para magpahinga. Han, pababa na tayo. Pakigising na sila. Tita Sam, gising na po. Rina, gising na. Pababa na tayo. Nasa na ba tayo? Ang dilim ng paligid Wala bang bahayan dito? Walang kailaw-ilaw sa daanan. Nakakatakot. Tuwa tayo mga balahibo ko. Wala po, tito. Pero pagdating naman natin sa lokasyon, may mga makakasama rin tayong ibang hikers. Siguro naman marami tayong makakasabay doon. Naaakyat din ang bundok. Nakakatakot naman po dito, Tito Mark. Parang may multo. Multo? Wala namang multo. At hindi totoo ang multo. Huwag ka matakot, pamangkin. Nandito naman ako lagi para sa'yo Diyos ko, tama ba tong desisyon kong sumama sa inyo? Bukod sa nakakatakot ang lugar, hindi ko alam kung kakayanin pa ba ng tuhod ko ang umakyat ng bundok. Dapat nagpaiwan na lang talaga ako sa bahay. Ay naku, wala na pong atrasan to, tita. Mas nakakatakot kaya sa bahay kapag mag-isa. Lalo na't mahal na araw. Di ba nga sabi nila, patay si Jesus tuwing mahal na araw. At doon naman gising at buhay ang mga masasamang espiritu at aswang. Sige ka, baka kainin ka ng aswang kapag mag-isa ka. Ay, ano ba? Pinasok mo pa si Tita Sam Biro lang naman yun, Han. Hindi naman sila totoo, no? Katang-isip lang sila. Tama. Walang dapat ikatakot, Tita. Hindi naman po totoo yung multo. At hindi rin totoo ang mga maligno at aswang. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nainis! Naiwan ko pala yung high heels ko, kuya. Pwede bang bumalik tayo sa bahay? Sira ulo ka ba?
Abay, napakalayo na ng pinanggalingan natin para bumalik pa tayo, no? Ito naman, di mabiro eh. May lang naman yon. Sira ulo ka talaga. Akala mo naman kung anong nangyari sa'yo eh. Sige na, bababa na tayo. Daan-daan sa pagbaba ng jeep, ha? Mukhang kakagaling lang sa ulan, basahan daan, ha? Putik at madulas. Kaya mag-ingat sa paglalakad. Ay, tsaka DIY nga pala tayo, ha? Pare-pareho tayong unang beses na aakyat dito. Kaya mas doble ang adventure. Pero dapat mas doble rin ang pag-iingat. Hindi natin kabisado ang lugar. Dito na tayo magtatanong-tanong kung sino ang pwede natin maging tour guide. Parang wala naman pong ibang tao dito, Tito eh, maliban sa atin. Ano ba? Meron yan. Uy, baka pwede tayo magtanong sa lalaking nakatayo. Ayun oh, yung nakatayo sa harap ng tindahan. Saan? Ay, ayun, may tao nga. Sabi ko sa'yo, Rini, may tao dito. Mabuti naman po at meron po pala. Sige po, tita. Tara, lapitan muna natin yung lalaki, ha? Oy, Leo. Pakialalayan si Tita Sam at si Rina. Madulas ang daan eh. Parang katulad to ng napapanood ko sa pelikula. Si Cratel and Roll ang atake. Nasaan ang aswang? Pwede na ako sumigaw, ha? Hoy, huwag ka nga ganyan, Leo. Lalo mo lang tinatakot si Tita sa matrina eh. At saka, walang aswang no. Hindi sila totoo. Panakot lang yun sa mga bata. Totoo sila. Tay, magandang gabi po. Bea po pala. Ako naman si Mang Tino. Pwede po ba kaming magtanong? Dito po ba yung trail papuntang bundok, Halcon? Ilang kayo? 6? Teka po. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang po kami. Kasama ko po yung bata. 6. Ha? 5 lang naman po kami, ha? Joker yata to si Madong eh. Akala ko may iba na tayo kasama dito. Ano ba yan? Hindi ako nagbibiro. Ano po bang ibig niyong sabihin? May kasama kayo. Kasama? 5 nga lang ho kami dito. Ang mabuti pa, huwag na kayong tumuloy dito. Delikado. Bay, sayang naman po yung pagpunta namin dito kung hindi kami tutuloy. Mas masasayang kung tutuloy kayo. At isa pa, may kasama kayong bata't matanda. Baka hindi nila kayanin ang pag-akyat. Tatawid kayo ng ilog, matarik at maputik ang daan. Makapalang gubat. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag na kayong tumuloy muna. Pero nakagayak na po kami. At saka isa pa, palakas pa tong Tita Sam ko, Manong. Abay, kayang-kaya pa niya yan. Teka. Ganito na lang po. Wala po bang ibang hikers na pwede naming makasabay sa pag-akyat? Wala. Kanina meron. Mga 10. Pero umatras sila. Nagpasya silang hindi na muna tutuloy. Ganun po ba? Bakit naman po kaya? Ano pong dahilan nila kung bakit hindi sila tuloy sa pag-akyat? Hindi ko rin alam. Baka naman natakot. Naduwag. O kaya naman nagbago ang isip. Kaysa nga naman malagay sila sa panganib. Kapag pumasok kasi kayo riyan at sinimulan ng pag-akyat, may maririnig kayo. Ano po? At huwag na huwag kayong lilingon. Sa oras na marinig niyo siya, sila. Pananakot lang po ba yan sa amin para umatras kami? Nagja-joke po ba ulit kayo? Pwes, mabibigo po kayo. Buo po ang loob naming akyatin ang bundok, Halcon. Hindi lahat naririnig. Dapat, hinahanap. Okay, nakakatakot nga. May pababala pa si Manong katakot naman. Babalo, asawa ni Babala! Seryosohin mo nga sinasabi ko sa'yo, iho. Hoy, Leo, Tita, totoo naman Tinatakot lang yata tayo ni Manong. hindi mo ba nararamdaman? May mali dito eh. May mali talaga. Yung kamay mo, Tita Sam, ang bigat. Kanina pa nakadantay sa balikat ko. Abay, sana kung magaang ka. Eme lang naman yung tita. Tito Leo, nagugutom na po ako. Ay, naku, sige. Kumain ka muna ng biskwit. Eto. Tay, may pwede hubang sumama sa aming tour guide sa pag-akyat po namin? Wala nang naiwang tour guide. Wala nang magtuturo ng daan sa inyo. Nangag-uwian na sila kanina. Bumalik na lang kayo bukas. Nakadubog na rin kasi ang araw at delikado nang umakyat pa. Isa pa,
Pista ng kurukuto ngayong linggo. Delikado ang umakyat sa ganitong panahon. Marami silang nagbabantay kapag pista. Kurukuto? Ano po yun? Isang aswang na nagpapakita sa bundok. Nagaanyo silang pusang itim. Mahirap ding malaman kung nariyan na sila dahil hindi mo maririnig ang pagdating nila. Hindi sumasayad ang mga paa nila sa lupa, pero nariyan lang sila. Gumagala, nagmamasid nang hindi nyo nakikita. Ano ba yan? Kinikilabutan na ako. Ayoko na. Ay, umuwi na tayo. Tita, ano ka ba? Hindi totoo ang aswang. Tama si Mark, tita. Walang aswang. Tsaka walang multo. Lahat ng yan may scientific explanation. Hindi ko naman kayo pipiliting maniwala. Nagbigay ako ng babala. Huwag muna kayong umakyat ng bundok hanggat pista nila. Pero kung mapilit kayo hindi ko na kayo sagutin. Hindi ko kayo pananagutan kapag may nangyaring masama sa inyo. Okay, sige ho. Kami na lang ho ang aakyat. Mawalang galang na ho. Baka maligaw po tayo, Tito Mark. Hindi yan. Nakakuha naman ako ng mapa eh. Iisundan na lang natin yun para makarating tayo sa bundok. Bahala kayo. Magpapaalam na ako. Salamat po, tay. Ang biling ko lang sa inyo, huwag kayong lilingon. Sige na. Sige po. Uy, hindi ba kayo natatakot sa mga pahiwatig ng lalaki? Ay, ako'y nangangamba na sa ating kaligtasan sa mga sinasabi niya. Wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa kanya. Tita Sam, may mawawala kapag nakinig tayo kay Manong. Yung experience. At saka, hindi natin malalaman kung totoo o hindi ang sinasabi niya kung hindi natin susubukan. At yung sinasabi niyang pusang itim, abay normal lang ang pusang itim, tita. Ang dami niyan sa syudad eh. Tama ho si Leo, tita. Yung mabuti pa simulan na natin to. Mahaba-haba pang lalakarin natin papunta sa resting area. Tinangka kaming pigilan ng isang matandang lalaki, si Mang Tino. Pero hindi kami nakinig. O baka ayaw lang talaga naming makinig dahil sarado ang isip namin. Si Rina at si Tita Sam lang ang gustong makinig sa kanya. Kasalanan ko rin dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa mga kababalaghan. Nang umalis si Mang Tino at bigla na lang nawala, itinuloy pa rin namin ang pag-akyat gamit ang mapang dala ni Mark kahit tutol sina Tita Sam at Rina. O dahan-dahan, maputik ang daan. Ilang beses na ako muntik madulas eh. Delikado to. O Leo, alalayan mo si Tita Sam at Rina ha. Mga 1 oras pa, makakarating na tayo sa resting area. Ano? 1 oras pa tayo maglalakad tapos resting area lang yun? Ay sabi ko na nga ba, maling-mali talaga itong pagsama ko sa inyo. Ay Diyos ko, mga bata kayo. At kung ano-anong trip ninyo sa buhay. Wala namang masaya sa pag-akyat sa bundok. Bukod sa mapapagod ka na, matatakot ka pa. Lalo pang sumasakit ang tuhod ko eh. Napakadulas pa ng daan at napakaputik. Pero tinitiyak ko po sa'yo, tita. Sa una lang mahirap to. Baka kapag narating na natin yung tuktok, abay masiyahan ka. At ikaw pang mag-aya sa susunod. Ay nako, wala lang susunod. Huli na to. Ay, putang baka! Bakit kasi nakapaka habang naglalakad? Masusugatan ka pa niyan eh. Baka mamaya may matapakan ka pang matulis na bagay at masugatan ka pa. Mas okay na maputikan ng paa kaysa maputikan ng sapatos ko, no? Abay, mahal to, te! Mas mahal ang maospital kapag nabalian ka. Tita Bea, malayo pa po ba? Ang sakit na po ng mga paa ko eh. Halika na dito, pamangkin. Kakargahin muna kita. Ay, grabe, ang bigat mo na pala, pamangkin ah. Mukhang mabilis akong hihingalin nito sa pagbuhat sa'yo. Habang paakyat kami, unti-unti kong naramdaman ang kakaiba. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa paligid. Sobrang tahimik. Walang huni ng ibon, walang kuliglig, walang kahit anong ihip ng hangin. Parang patay ang gubat. Hindi ko na lang sinabi sa kanila, pero ng gabing yon, parang gusto ko nang maniwalang totoo sila.
Tuloy-tuloy lang kami sa pag-akyat hanggang hindi na namin namalayang nasa resting area na pala kami. Ayun, sa wakas! May patag din! O siya, nandito na tayo. Magtatayo na ako ng tent para makapagpahinga muna tayo, ha? Sige, ako na magluluto habang itinatayo mo yung tent, Han. Ako, mag-CR muna ako. Kanina pa ako naiihi. Tsaka, teka lang, saan bang CR dito? Leo, samahan mo muna si Tita Sam umihi, ha? Baka pwede na kayo dun sa isang tabi. Total madilim naman at walang maninilip sa'yo, Tita. Ano pa nga ba? Wala namang CR dito. Doon na lang ako sa likod ng puno iihi. Tutulungan ko na lang po si Tita Bea na maghiwa at magluto. Sige, pakiabot na lang sa akin yung sangkalan para makapagsimula na tayo, pamangkin. Dali. Okay po, Tita. Habang naghahanda kami ng pagkain, hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid. Parang may kulang. Parang may nawawala. O baka may nakatingin. Habang naghihiwa ako ng mga sangkap, napansin kong biglang humangin. Saglit lamang, pero malamig. Hindi yun normal. At doon ko nakita ang isang anino na dumaan sa pagitan ng mga puno, kung saan umiihi si Tita. Mabilis at tahimik ang pagdaan ng kung anumang elementong nakita ko. Rina, may nakita ka ba? Wala po. Para kasing may dumaan eh. Pero hayaan mo na yun. Siguro pagod lang ako, baka guni-guni lang. Ano po yung guni-guni, Tita? Wala yun. Tara na, maghain na tayo. Tulong! Tulong! Tita! Tita! Anong nangyari? May nakatingin sa akin habang umiihi ako. Hindi ko alam kung tao o hayop. Di ba, Leo? Ewan, hindi ko masabi. Kasi hindi ko naman nakita. Kaya hindi ko nga alam kung anong nakita ni Tita. Ano ko ba yung nakita niyo, Tita? Nanlilisik ang mga mata at hindi gumagalaw. Tita, baka naman hayop lang po yun. Hindi! Iba yun! Sigurado akong iba yun! Teka lang, sisilipin ko. Oh, kita mo na, Tita. Pusang itim lang pala eh. Ang laki po ng pusa. Yan ang nga bang sinasabi ko eh! Yun na yung aswang! Yung sinabi nung lalaki kanina na nag-aan yung pusa ang mga aswang! Naku, nakakatakot naman yan. Bigla akong kinilabutan. Baka nga may kung anong elemento nang nakatingin sa atin dito. Eme lang. Naku, isa akong diwata, kaya hindi ako matatakot sa kanila. Ako ang pinadala ng bathala para tapusin sila. Eme? Hindi! May kakaiba talaga sa pusa. Hindi siya gumagalaw. Hindi kumukurap. At ang pinaka-nakakatakot, hindi ko makita ang paa niya ng mga oras na yun. Ay nako, pusa lang yan, Tita. Nagulat ka lang. Oh, nakita ninyo? Nakita niyo? Nawala siyang bigla! Inaaswang na tayo dito. Ano ba kayo? Umalis na tayo! Tumakbo lang po siguro yung pusa, Tita, kaya parang biglang nawala. Baka natakot sa atin. Ganun. Di ba ganun naman talaga yung mga pusa? Napakabilis tumakbo kapag natatakot sa tao. Siya, kumain na tayo para makapagpahinga na. Malapit na pong maluto yan, Han. Oo, Han. Saglit na lang to. Okay, sige. Diyos ko. Nariyan na naman ang pusang itim. Nariyan na naman ang aswang. Walang aswang, Tita. Pusa lang yun. Huwag mo na kasing pansinin. Baka gutom lang, baka gustong humingi ng pagkain. Tamang-tama. Luto na, Han. Maghain na ako, Pakiabot na lang sa akin yung mga pinggan, Leo. Han, tikman mo nga to. Panis? Mukhang gusto pa yata tayong agawan ng pagkain Kakaluto mo lang, di ba? Bakit naman mapapanis ka agad yan? Oo nga eh. Tinikman ko to kanina habang nakasalang. Okay pa naman. Pero ngayon, iba na yung lasa. Sabi ko na sa inyo, may mali talaga dito eh. Tita Bea, bakit po ganun? Amoy panis. Lasang panis pero imposible eh. Parang
bigla itong nabulok sa loob lang ng ilang minuto. Ay, hayaan nyo na. Baka sira lang yung delata. Eh yung tinapay na lang muna ang kainin natin. Teka, may amag din itong tinapay na dala natin, oh. Ha? Teka, ano ba nangyayari? Pati po yung dala natin prutas. Maitim at bulok na rin po. May amoy na rin itong karne. Amoy bulok. Pero imposible. Ibinabad ko pa ito sa toyo at suka para hindi agad masira. Naku, hindi na to normal. Nagsisimula na akong matakot sa mga nangyayari. Hindi kaya totoo talaga yung sinasabi ni Manong at hindi siya nagbibiro? Hindi kaya totoong may aswang dito? Naaalala niyo ba yung sinabi niya kanina? Yung aswang na nagaan yung pusa? Hindi kaya aswang talaga yung pusang itim na nakita natin at tama talaga si Tita Sam? Hala, nakakasakot naman. Akala ko po ba, Tito Leo, hindi ka takot sa kanila? Hindi nga. Diwata ang Tito Leo mo. Hawak kong brilyanteng gagapi sa kanila. Alam niyo, mabuti pa, umuwi na tayo. Ngayon na. Takot na talaga ako sa nangyayari ngayon eh. Hindi na magandang pangitain ito. Baka ayaw nilang naririto tayo. Gabi na. Hindi tayo makakababa sa ganito kadilim. Yung mabuti pa, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Tinatakot nyo lang naman yung mga sarili ninyo sa kakaisip ng mga kababalaghan kahit wala naman. At doon nagsimula ang unang pakiramdam ko na tila may kakaibang nangyayari. Para hindi maramdaman ang gutom, nagpasya kaming itulog na lang ang gabing yon. Magkakahiwalay kami ng mga tent. Magkakasama sa isang tent sina Leo at Mark. Kami naman ni Rina at Tita Sam ang magkakasama. Nahiga na kami pero walang makatulog. Walang gustong matulog. Tita Bea, gising ka pa po ba? Oo, ikaw. Bakit hindi ka pa natutulog? May naririnig po ako, tita. Parang may nagsasalita po eh. May naririnig din po ba kayo? Ha? Wala naman akong naririnig eh. Teka, saglit. Ano yun? Narinig mo po, tita. Oo, pero baka kung anong insekto lang yun. Hindi ba? Iyon ang sinabi ng nakausap nating lalaki kanina. Ganun ang tunog na sinabi niya. Kurukuto. Tara rin na. Sabayan mo ako. Magdasal tayo. Bilis. Pumarito ka. Diyos ko. Tulungan niyo kaming makaligtas laban sa mga masasamang nilalang na ito. Kayo ang magtatagumpay laban sa kanila. Kuya, narinig mo ba yun? Matulog ka na, Leo. Parang nasa labas lang ng tent nagagaling yung tunog, kuya. Teka, lalabas nga ako. Istorbo sila eh. Hoy, mga pasneya! Lumayas kayo sa kaharian ko! Rinig na rinig kong usapan ng magkapatid sa kabilang tent, Miss Pinky. Alam kong pinipilit lang ni Leo na pakalmahin ang sitwasyon. Pero sa puso ko, alam kong hindi normal ang lahat. Gusto ko rin lumabas at tignan kung ano yon. Pero naalala ko ang bili ng matandang lalaki. Kapag may narinig kami, wag na wag kaming lilingon. Unti-unti na akong natakot, hindi para sa sarili ko, kundi dahil baka tama si Mang Tino. Tapos ay nakatulog din kami hanggang magising ako 3:00 ng madaling araw. Han? Leo? Gising na ba kayo? Ay, tulog pa sila. Aga-aga ko naman nagising. 3:00 pa lang ng umaga. Sino yan? May tao ba dyan? Bea? Leo? Leo, ikaw ba yan? Eh di ba usapan natin walang lalabas? Ang kulit mo talagang bakla ka eh. Halika.
Leo? Mark, Ilang beses kong tinawag ang pangalan nila, pero hindi sila sumagot. Kaya dahan-dahan akong bumangon at sinilip ang tent nila. Lumabas ako ng aming tent at iniwan si Narina na yakap-yakap ang kumot at si Tita Sam na nakapikit pero parang hindi rin mapakali. Parang may masamang panaginip. Nakita kong si Mark ay tulog pa nang silipin ko siya. Mahimbing ang tulog niya, pero si Leo wala sa higaan niya. Han, gising. Ano ba yun, Han? Aga pa eh. Wala si Leo sa tent niyo. Nagpaalam pa siya kung saan siya pupunta, ha? Teka, anong ibig mo sabihin na wala? Wala siya dito. Umalis ba siya? Hindi naman. Magkatabi naman kami kagabi. Pero nauna akong makatulog sa kanya. Hindi rin naman niya naalis basta-basta. Baka nasa tabi-tabi lang yun. Baka nag-CR lang naman. Nag-CR mag-isa? Hindi man lang nagsabi? Basta, nandyan lang yun. Dahan-dahan kaming lumabas ng tent at doon namin nakita sa harap mismo ng tent ang sapatos ni Leo. Maayos na nakalapag ang mga yon sa tapat ng tent. Magkatabi, malinis. Parang maingat na hinubad at inayos. Pero wala si Leo. Nagising na rin noon si Narina at Tita Sam. Tama bang tinig ko? Ha? Nawawala si Leo? Saan ba siya pupunta sa 10 oras ng gabi? Leo! Leo, nasan ka? Tito Leo! Leo! Tigilan mo yan! Hindi na nakakatawa! Han, hindi na to biro. Baka kung ano nang nangyari sa kanya eh. Maghanap pa tayo. Baka lumabas lang at naligaw siya. Pero paano siya lalayo nang walang sapatos? Hindi ba nga gabi? Ayaw niyang suotin yung sapatos niya dahil ayaw niyang maputikan ganun. Kaya baka lang dyan lang yun at rumarampa lang na naman. Walang bakas ng paa mula sa tent, Han. Walang bakas na naglakad siya. Basa ang daan at maputik, kaya dapat babakat sa lupa ang paa niya. Kung umalis siya at may pinuntahan, dapat may bakas. Pero wala eh. Walang kahit isang yapak. Walang bakas ng paa, oh. Leo! Leo, lumabas ka na dyan! Leo! Delikado na! Lumabas ka na para makauwi na tayo! Tito Leo! Tito Leo! Hindi kaya bumaba siyang mag-isa? O kaya umakyat siyang mag-isa? Napaka-imposible na aalis siyang mag-isahan. Lalo na't kagabi pa lang, nakaramdam na rin siya ng takot sa lugar na to. Kaya tiyak ako kung aalis man siya, magpapasama siya sa'yo. Sa atin! Pero hindi eh. Nawala siyang mag-isa. Huwag naman sana. Pero baka may nangyari ng masama sa pamangkin ko. Diyos ko po mabagin. Iligtas mo po si Leo kung nasaan man po siya ngayon. Patnubayan mo po siya, Diyos ko. O ano, akit ba tayo? Bababa para hanapin siya? Hindi ko rin alam, Han eh. Palagay ko, bababa siya ng bundok at hindi aakyat. Mas gugustuhin niya sigurong lisanin ng lugar na to kaysa tumuloy. Kaya tiyak akong pababa ang direksyon niya. Tara na, doon tayo tutungo. Pababa ng bundok. Tara, alalayan ko si Rina at aalalayan mo si Tita Sam. Sige. Leo, pamangkin! Lumabas ka na! Nasaan ka na ba? Nag-aalala na kami sa'yo! Tito Leo! Labas ka na po! Leo! Pakiusap, pagpakita ka naman sa amin! Nang gabing yon, hindi namin alam kung nasaan si Leo. Basta ang alam lang namin, nawawala siya at kailangan namin siyang makita kaagad. Nagulat kami nang biglang. Teka, narinig niyo po yun? Para pong may tumitilaok na manok. Diyos ko, sigurado ako na yon ang babala ng lalaki kagabi. Teka, imposible naman yun. Nagpapaniwala ba kayo sa aswang?
Ikaw, Han, naniniwala ka rin ba na totoo ang aswang? Hindi ba hindi ka rin naman naniniwala sa mga kababalaghan? Kaya walang dapat ipag-alala. Relax lang kayo. Han, Mark, hindi na to normal. Hindi tayo pwede magpanik. Kailangan natin siyang hanapin. Pero, Bea! Kapatid ko yun! Hindi tayo aalis dito nang hindi natin nakikita si Leo. Kasalanan mo to, Mark eh. Kung hindi sana tayo nagpumilit na umakyat ng bundok, hindi sana mangyayari ito. Tita, relax lang tayo, okay? Nandiyan lang si Leo. Baka napagtitripan lang tayo. Leo, pwede bang lumabas ka na? Hindi to magandang biro. Nag-aalala na kami sa'yo. Paano nga kung hindi, Mark? Paano? Kung napano ng kapatid mo? Pinilit mo kami umakyat dito eh. Hindi tayo dapat umakyat. Walang may kasalanan dito, tita, okay? Nawawala lang si Leo. hindi lang basta nawawala to, Han. Tita Bea, natatakot na po ako. Huwag ka nang umiyak, ha? Nandito lang ako. Habang tumatagal, lalo pang bumibigat ang pakiramdam namin. Parang may nakatingin sa amin. Hindi namin nakikita, pero ramdam namin. Ganito na lang. Maghiwa-hiwalay tayo. Hindi. Mas delikado kung maghihiwa-hiwalay tayo. Mas mabilis natin siyang mahahanap kung iba't ibang direksyon tayo maghahanap. Ayoko maghiwalay! Ha? Ayoko mahiwalay sa kahit na kanino sa inyo. Nininervyos na ako sa nangyayari, Diyos ko! Hindi tayo maghihiwa-hiwalay, tita, ha? Sama-sama tayo sa paghahanap kay Leo. Okay, sige. Kung yun ang desisyon ninyo, isimulan na natin maghanap. Leo! Nasaan ka? Leo! Ano ba, tigilan mo na to? Magpakita ka na! Leo pamangkin, sumagot ka naman! Tito Leo. Tulong! Tulong! Leo! Si Leo na! Narinig niyo ba yun? Tulong! Doon sa banda na yun nanggagaling ang boses. Oo, Don. Humihingi siya ng tulong. Baka napano na si Leo. Baka kung ano nangyari sa kapatid ko. Han, hintayin mo kami! Tulong! 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 Han! Teka, Ano? pakinggan mo. Tulong! 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 Bakit pare-pareho ang tono ng paghingi niya ng tulong? Ano bang ibig mo sabihin, Han? Ano bang sinasabi mo? Pare-pareho ang tunog ng boses. Walang pagbabago. Walang emosyon. Parang recording lang. Hindi yan si Leo. Teka, ano bang sinasabi mo? Diretsuhin mo na kasi, Han. Hindi tayo dapat magaksaya ng oras. Nasa panganib ang buhay ng kapatid ko. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano pa. Pakinggan mo. Pare-pareho ang tono ng boses. Tulong! 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 Tita Bea, nakakatakot po. Diyos ko, ano nangyayaring kababalagan na to? Hindi kapatid ko yan. Sigurado ako si Leo yon. At kailangan niya ng tulong natin. Biglang tumakbo si Mark papasok sa masukal na bahagi ng gubat. Sinundan namin siya. Habang papasok kami sa mas madilim na bahagi ng kagubatan, unti-unting nawawala ang liwanag. At kasabay nun, mas lumalakas ang pakiramdam na hindi na kami nag-iisa. At doon ko napansin ang mga puno na parang may mga anino. At ang mga aninong yon, hindi gumagalaw kasabay ng hangin, kundi nakatingin sa amin. Tulong! Leo! Nasa ka na ba? Sabihin mo kung saan ka banda at pupuntahan ka namin! Nandito na kami! Nasaan siya? Nawala na bigla ang boses. Han, hindi na tayo dapat tumuloy. Bumalik na tayo. Mas delikado dito. Leo! Leo, sumagot ka! Han, sandali! Huwag ka masyadong mauna! Baka mapano pati ikaw eh! Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita! Tita Bea, natatakot po ako. Hawakan mo yung kamay ko, Rina. Huwag kang bibitaw, okay? Opo. Diyos ko, bakit parang
Ang bigat ng hangin dito. Nakatingin na yata sila sa ating lahat. Napansin ko rin po yan, tita eh. Pero mas mabuti pang huwag na muna nating pansinin. Mas lalo lang tayong matatakot kung paiiralin natin yan eh. Ano ba pinagsasabi ninyo? Focus tayo kay Leo. Kailangan natin siya mahanap. Tulong! Narinig ko po ulit yung boses si Tito Leo. Leo! Nandiyan ka ba? Sandali. Tulong! 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 Pakinggan mo mabuti yan. Ang alin ba? Ang boses niya. Ang paghingi niya ng tulong. Hindi ka ba nagtataka? Iisa ang tono ng sinasabi niya. Pare-pareho lang. Ano ba kasing ibig mo sabihin? Inuulit-ulit niya lang lahat. Parang silang plaka. Parang naririnig mo lang ang isang record na tunog. Oo nga, parang hindi siya humihingi ng tulong. Parang recording po talaga. Paulit-ulit lang po yung piniplay. Hindi! Kapatid ko yan! Han, please, pakinggan mo. Tulong! Rina, pakiusap, huwag ka sumigaw. Mas lalo nating makukuha ang atensyon nila kung gagawa tayo ng malakas na ingay. Sorry po, Tita. Takot na po kasi talaga ako Leo! Lumabas ka! Hindi na to nakakatuwa ah! Namigil na po ulit yung boses. Mas nakakatakot kapag tahimik. Opo, tita. Pero, kailangan hindi nila tayo marinig. Leo! Tita Bea? Tingnan mo po. Saan? Sa taas. May nakatingin po sa atin sa taas. Nakakatakot. Haba po ng mga kuko niya at ng dila niya. Ay, Diyos ko po. Teka, ano yun? Huwag kayong gagalaw. Tita Bea, bakit parang lumulutang? Hindi pwede yan. Wala siyang paa. Tao ba yan? Hindi. Tita Bea, bakit po siya nakatingin sa atin? Huwag tayong gaganaw. Please. Leo! Ikaw ba yan? Tulong! Hindi po siya si Tita Lea! Mark, umatras ka! Hindi kapatid ko yan! Hindi na siya yan! Mark! Pakinggan mo si Bea! Tulong! Leo! Nasaan na po siya? Bigla po siyang nawala! Nawala! Leo! Leo! Nasa likod po natin siya! Huwag kayong lilingon! Diyos ko! May dumaang anino sa likod ko! Sinundan mo ng tingin, tita! Hindi ko sinasadya! Nagulat kami nang sinabi ni Tita Sam na nalingon niya nang hindi sinasadya ang anino. Pero mas nagulat kami nang pati si Tita Sam ay nawala na rin. Mommy! Mommy Sam! Ano yun? Tita! Tita? Mommy Sam! Nasaan na siya? Bigla siyang nawala! Teka, nandito lang siya ngayon lang ah! Tita Bea, nasaan po ang Mommy Sam ko? Nawawala na rin si Tita Sam. Ilawan mo ng flashlight, baka nandyan lang siya. Ano? Teka, bakit? Naku, sandali lang. Tita Sam! Nasaan ka? Ano ba nangyayari? Hindi ba magkatabi lang tayo? Hindi ko rin alam, honey. Kailangan na nating bumaba ng bundok. Masyado nang panganib ang lugar na to. Tita Bea, uwi na po tayo, please. Oo, uuwi na tayo. Hindi pa tayo pwedeng bumaba hanggat hindi natin sila nahahanap. Mark! Han! Nawawala na rin si Tita Sam!
Baka maubos tayong lahat dito kapag hindi pa tayo bumaba ng bundok. Itigil na natin to. Tita Bea! Nandito lang ako. Kasama mo ako, okay? Tita Bea! Ayoko na po! Natatakot na po talaga ako! Huwag kang titingin, Rina. Ipikit mo lang ang mga mata mo, ha? Tatakpan mo yung mga tenga mo. Nandyan pa sila. Ayoko na po! Ayoko na po! Uwi na po tayo! Makinig ka sa akin. Huminga ka lang, okay? Takot na po ako! Kailangan na nating umalis dito. Saan naman tayo pupunta? Kahit saan! Basta makalayo tayo sa lugar na to. Tulang! Huwag niyong papansinin! Kuya! Teka! Sila yun na yun! Hindi yan! Hindi si Leo yun! Nilililang niya lang tayo! Kuya! Tulungan mo ako! Leo! Hindi si Leo talaga yun, Han! Hindi nga, Han! Pakinggan mo ko! Hindi si Leo yun! Siya yun, Han! Hindi natin sila pwedeng iwan ni Tita Sam dito! Hindi na siya yan! Hindi na si Leo yan! Tulungan mo ako! Han, tumingin ka sa akin. Kung si Leo yan, hindi na siya magsasalita ng ganyan. Tita Bea, please! May gumagalaw. Saan? Doon sa likod ng puno. Takbo! Tapo! Tapo! Tulang! 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 Sinusundan niya po tayo! Huwag kang hilingon! Huwag kang hilingon! Diretso lang! Nasa taas po siya! Bilisan na natin! Huwag kayo titigil! Kuya! Huwag mo siyang pakingganan! Tulungan mo ako! Hindi na tayo nag-iisa! Inaapol niya na po tayo! Kaya bilisan na natin! Bago pa niya tayo makaputan! Hindi ko na po kaya. Napapagod na po yung mga paa ko. Makibuhat sila na, please! Okay, Rina, tara! Bilisan mo! Malapit na po na tayo maabutan. Mas bilisan mo natin ang takbo! Teka, saglit! Saglit ah! Parang may sumasalubong din sa atin ah! Oo nga! Hindi lang isang kalaban natin! Mukhang marami sila! Tama! Tara, kumaliwa tayo! Tara dito, Han! Okay, takbo na! Bilisan na natin, Han! Hindi na namin alam kung gaano katagal kaming tumatakbo ng gabing yun. Parang napakahaba ng gabi. Ang mahalaga lang, makalayo sa kung anumang sumusunod sa amin. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko, ang paghapdi ng lalamunan ko sa kasisigaw at paghinga. Hanggang sa may nakita kami na isang kubo. Doon! Pumasok tayo sa kubong yun! Humingi tayo ng tulong! Sigurado ka ba, Han? Ano ba? Wala na tayong choice! Tita Bea, natatakot po ako. Nandito lang kami, ha? Kapit ka lang ng mahigpit kay Tito Mark mo. Tao po! Tao po! Itulak mo na lang, Mark! Bilis! Luma na ang kubo at halos sira-sira na. Kinain ng lumot at baging. Parang matagal nang walang nakatira. Pero sa lagay namin, yon na lang ang tanging pag-asa para makaiwas sa humahabol sa amin. Mabilis naming binuksan ang pinto at agad ding isinara ito. Pagpasok namin, isang mabahong amoy ang sumalubong sa amin. Amoy amag, amoy bulok, amoy kamatayan. Ang baho naman po, sobra. Takpan mo na lang yung ilong mo. Kailangan nating tiisin ang amoy kesa makipagkabulan sa mga humahabol sa atin eh. Siguro, ligtas na tayo dito ngayon. Dito muna tayo hanggang lumiwanag. Mabuti pa nga, Han. Teka, ano to?
Iba't ibang gamit. May mga relo pa dito. Mga bag, mga ID, mga sapatos at mga kamera. Sa makatuwid, hindi lang tayo ang nakapunta dito. Hindi lang tayo ang nakarating sa kubong to. Tapos, iniwan nila dito ang mga gamit nila? Posible yan. Hindi kaya? Sila yung mga nawawalang hikers? Tita Bea, sila po ba yung hindi na nakabalik? Hindi ako nakasagot noon kay Rina dahil ayoko nang dagdagan pang takot na nararamdaman niya. Kinuha ni Mark ang isang kamera. Pinindot niya ito at bigla itong bumukas. Teka, gumagana pa to ha? At may naman pang mga larawan. Teka sandali, silipin ko lang to ha. Sige, tingnan mo. Isang litrato ng isang grupo ng hikers. Patingin nga. Parang may anino sa likod nila sa larawan. Isang nilalang na walang paa. Din yung nakita natin kanina. Tita Bea, ano pong ibig ninyong sabihin? Nang kinuna ng larawan, hindi nila napansin na may kasama silang ibang nilalang sa likod. Ibig sabihin, matagal na silang nandito sa bundok halcon. Oo, at matagal na rin silang nagpapakita sa mga umaakyat dito. At marami sa mga hikers ang hindi na nakabalik ng buhay. Natatakot po ako, tita. Gusto ko pa po makababa ng bundok. Huwag ka na matakot, Rina, ha? Ligtas na tayo dito. Hindi na nila tayo masusundan dito. Sunod-sunod naming binuksan ang ibang kamera. Pare-pareho ang mga ito. Iba't ibang tao. Iba't ibang araw. Pero iisa ang laman. May sumusunod sa kanila. May tao po sa taas. Shh! Huwag ka muna magsalita. Baka marinig nila tayo. Oh! 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 Huwag kayong gagalaw. Nasa taas siya. Sino yan? Dahan-dahang kinuha ni Mark ang isang mahabang tubo para gawing sandata sa nalalapit na panganib. Pilit binubuksan ng kumakatok ang pintuan ng kubo habang si Mark nakahanda ng ipalo ang tubo. Pero nagulat kami nang biglang. Wag! Tita Sam! Ako to, pamangkin! Diyos ko! Akala ko mamamatay na ako sa takot! Teka, bakit po bigla kayong nawala kanina? Bigla kasi akong nadulas at nawalan ng malay nung makita kong aswang. Nung magising ako, wala na kayo. Dali-dali ako tumakbo para hanapin kayo. Ilang oras akong tumatakbo. Hindi ako makaramdam ng hingal dahil sa takot. Hanggang sa nakita kong kubo na ito, dali-dali akong pumasok. Baka sakaling may tao at makahingi ako ng tulong. Pero nagulat ako dahil nandito pala kayo. Ay, mabuti na lang at naabutan ko kayo. Grabing takot ko kanina. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako sa nangyayari. Ay, naihina nga ako sa salawal sa takot to. Laking tuwa namin, nakasama na ulit namin si Tita Sam. Sa pagbabalik niya, nagkaroon kami ng pag-asa na baka ganun lang din ang nangyari kay Leo. Nagpasya kaming manatili muna sa kubo hanggang sa sumikat ang araw. Habang nagpapahinga kami, akala naming ligtas na kami. Pero May gumagalaw sa sulok na yan. Ano yan? parang nasa likod ng mga kahon. Teka, sandali. Sisilipin ko lang. Teka, may gumagalaw na naman. May nagtatago sa sulok. Hindi naman kaya daga lang yan? Parang hindi, honey. Masyadong malaki ang galaw niya para sa daga. Teka, sisilipin ko lang. Hindi tayo pwede manatili dito. May iba tayong kasama dito sa loob ng kubo. Mas delikado sa labas eh. Tita Bea, Sino yan? Tito Mark, Teka, bakit boses ni Rina ang nandyan? Mark, Hindi ko alam eh.
Paano nangyari yun eh? Katabi mo lang naman si Rina. Napatingin ako sa tabi ko at nandito si Rina. Hawak ko siya at nakatingin siya sa akin. Tumatagaktak ang pawis ko sa sitwasyong yon. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Isa sa dalawa ay peke. Yung hawak ko o yung isa na lalapitan ni Mark. Han, huwag kang gagalaw. Tito Mark, Rina? Hindi yan si Rina. Sino sa kanila ang totoong Rina? Ito si Rina. Katabi ko ang totoong Rina. Tito Mark, ako po ang totoong Rina. Hindi! Hindi ikaw si Rina. Hawak ko ang totoong Rina. Teka Han, naguguluhan na ako eh. Sino ba talaga sa kanila ang totoo? Kilala ko nga po ko. Pero tila magkamukha sila. At ang hirap tukuyin kung sinong nagbabalat kayo at kung sinong totoo. Oo nga eh, hindi ko na alam. Sigurado ako, Han. Itong katabi ko ang totoo. Napabalikwas ako nang biglang nag-anyong pusa ang hawak-hawak kong si Rina at biglang tumakbo. Buong akala ko siyang totoong Rina pero hindi pala. Agad kong niyakap ang Rina na akala ko ay peke. Sorry, Rina. Akala ko ikaw yung hindi totoong Rina eh. Okay lang po ako, tita. Sa sobrang takot ko po kasi kanina, nagtago po ako sa likod ng mga kahon eh. Ay, grabe. Kayang-kaya pala nilang manggaya ng anyo. Tita Bea, nakakatakot po sila. Ayoko na po dito talaga. At doon nagsimula ang takot na hindi na namin maalis. Hindi na kami sigurado kung sinong totoo. Agad na nilapitan ni Mark si Tita Sam. Ikaw? Totoong si Tita Sam ka ba ha? Mark, pabangkin! Nasasaktan ako, ano ba? Ano ba pinagsasabi mo? Ano ba? Nasasaktan si tita. Eh paano ako makakasiguro na totoong ikaw yan? Ako to! Totoo ako! Ako Tita Sam mo! Akong nagpalaki sa'yo! Akong nag-alaga sa'yo nang mamatay ang mga magulang mo! Pasensya na po tita. Nabigla lang po ako. Hindi ko na po kasi alam kung sino ang totoo eh. Naiintindihan kita. Maniwala ka, ako to. Kailangan na nating umalis dito. Umalis ka tayo dito. Bubaba na tayo ng bundok. Sige tara na. Kailangan na natin magmadali. Basta walang lilingon ha. Ang sakit na ng mga paa ko. Pagod na ako. Gusto ko na lang magpaiwan dito. Hindi po kayo pwedeng maiwan dito, tita. Magkakasama tayong umakyat. Kaya sama-sama rin tayong bababa. Pero hindi ko na kaya. Nanghihina na ako. Pasensya na po tita. Pero kailangan yung maging malakas para sa kaligtasan natin. Hindi na tayo ligtas dito. Kailangan na nating umalis. Kahit wala si Leo. Gustuin ko manghanapin siya pero hindi na pwede. Hindi tayo dapat magaksaya ng oras kung gusto nating makaligtas dito. Okay, sige. Malakas ako. Kaya ko to. Salamat tita. Tara na po. Mang Tino? Anong ginagawa niyo dito? Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Lubhang delikado. Paalis na po kami. Umalis na kayo! Sa lalong madaling panahon. Pero teka. Bakit nga po pala may mga kagamitan sa loob ng kubo? Parang gamit po ng mga hikers eh. Huwag nang maraming tanong. Umalis na kayo bago pa mahuli ang lahat. Ilang beses ko na kayong binalaan, di ba? Pero hindi niyo ako pinakinggan. Pasensya na ho kayo. Pero alis na po kami. Sige ho. Teka, nakikita niyo bang nakikita ko? Unti-unti nang sumisikat ang araw. Makakauwi na tayo. May kuweba oh! Doon banda! Oh, magana. Baka pwede tayong magpahinga na muna doon. Bea, pahinga lang muna tayo saglit ha. Baka may bukal na din tubig doon. Diyos ko! Mga katawan ng tao! Ang
Buhay pa sila! Hindi pa sila patay! Humihinga pa sila! Sandali. Parang si Leo yan ah. Si Tito Leo nga po yun! Wala siyang malay. Paano siya napunta dito? Leo! Naku, Leo, kumising ka dyan! Hindi rin yan si Leo? Baka nagpapanggap lang din siya na si Leo para malinlang na naman tayo. Nakakatakot ang loob ng kuweba. Hindi dahil kuweba ito at madilim, kundi dahil may naririnig kaming mga boses. Nasa paligid lang sila. Hindi namin nakikita, pero ramdam namin. Hindi kaya dito nila dinadala ang mga nabibiktima nila para idago? Para may makain sila sa mga susunod na araw? Hindi. Tayo ang pinapakain nila sa takot. Habang ipinapakita nating takot tayo sa kanila, lalo silang hindi tumitigil sa pananakot. Anong ibig mo sabihin? Hindi tayo dapat magpasindak sa kanila. Ipakita nating hindi tayo natatakot. Mas malakas tayo sa kanila. Hindi ko yata kaya. Hindi ko mapigilan ang takot na nararamdaman ko. Kailangan nating pigilan ang takot natin, tita. Ako rin po, tita. Natatakot pa rin po ako. Lakasan natin ang loob natin, ha? Hindi tayo matatakot sa kanila. Mas malakas tayo sa kanila. Kuya? Kuya, ano nangyayari? Leo! Naku, mabuti na lang nagising ka na. Ano ba talaga kasing nangyari sa'yo? Teka, nasaan ako? Bakit pala tayo nandito? Ang daming... Teka, tulog ba yan o patay? Hindi rin namin alam eh. Paano ka ba napunta dito? Ang alam ko lang, bumangon ako para umihi. Tapos, may narinig akong boses sa likod ng puno. Pinuntahan ko yon tapos, ayun na. Nandito na ako. Boses? Kaninong boses? Hindi ko maalala eh. Buong gabi ka namin ginanap. Buong gabi kami nag-alala sa'yo. Akala namin wala ka na eh. Akala namin hindi ka na namin makikita. Naku, pero sa wakas na dito ka na. At kumpleto na ulit tayo, ha? Tara na. Bumangon ka na dyan para umuwi na tayo. Habang maliwanag pa. Salamat naman at hindi niyo ko iniwan. Tara na. Tama na muna ang drama. Kailangan nating magbadali. Teka lang saglit, kuya. Nanghihina pa katawan ko. Di na bali. Aalalahin na lang kita, ha? Pwede bang mamaya na muna tayo umalis, kuya? Nahihilo pa rin po ako eh. Hindi ko pa kaya maglakad. Ano ba? Hindi pwede. Pagbigyan mo na muna natin siya, Han. Baka mas lalo pa siyang mapahamak kung pipilitin natin siyang maglakad eh. Siya, sige na. Magpalipas muna tayo ng ilang oras dito. Habang maliwanag pa. Nakakaramdam na rin ako ng pagod, ng gutom. Nangihina na rin ako eh. Bakit parang umiiyak ka naman dyan, Han? Wala to. Naisip ko lang yung mga pinagdaanan natin kagabi ah. Hanggang kanina. Ay, grabe. Akala ko hindi sila totoo eh. Pero nagkamali ako. Totoo sila. Hindi sila imbento lang para takutin tayo. Totoong nandyan sila para gawin tayong biktima. Sinabi ko na sa inyo eh. Kagabi pa lang, huwag na tayong tumuloy. Pero hindi kayo nakinig, hindi niyo ako pinakinggan. Palibasa eh, hindi kayo naniniwala sa mga aswang. Akala ninyo, hindi sila totoo. Totoo sila! Mang Tino, Teka, sinundan niyo po ba ulit kami? Anong ginagawa niyo pa rin dito, ha? Dito po kami naabutan habang tinatakasan yung aswang eh. Hindi kayo pwedeng manatili rito. Baka makita nila kayo. Bumaba na kasi kayo! Bakit ko? Ano ba sikreto bang meron sa lugar na to? Bakit maraming katawan ng tao? Lubhang delikado ang lugar na to. Dito iniimbak ang mga biktima. Iniipon para sa nalalapit na pista. Pagsasaluhan sa oras ng kapistahan. ano? Ibig sabihin ay... Manong, parang... Umalis na kayo dito! Umalis na kayo! Nagulat kami sa pagdating ni Mang Tino at sa mga sinabi niya. Kaya nagpasya kaming sundin siya dahil sa takot at babala niya. Umalis na kami at nilisan ng kuweba. Pero mas lalo kaming nagulat
nang hindi na umaga sa labas ng kuweba. Gabi na naman. Ay, kakasikat pa lang ng araw kanina lang ha. Bakit madilim na naman? Hindi ko rin alam, honey. May kakaibang nangyayari na hindi maipaliwanag. Hindi ko rin maipaliwanag kanina. Hindi ako sigurado kung panaginip pero parang nakita ko si Manong bago ako nawala. Baka napaniginipan mo siya. Ewan pero kakaiba talaga eh. Yung mabuti pa, tama na muna yan. Magmadalin tayo sa pagbaba. Habang naglalakad kami pababa ng bundok, naalala kong huling sinabi ni Mang Tino. Bulag sa lupa, malinaw ang mata sa hangin, at napatingin ako sa putik. Alam ko na anong pwede nating gawin. May paraan para makaligtas tayo. May paraan pa para hindi tayo masundan. Anong naiisip mo, Han? Kailangan nating pahiran ng putik ang mga katawan natin. Buong katawan mula ulo hanggang paa. Ha? Ano namang kinalaman nun? Madudubihan lang ang mga katawan natin. Yun talaga ang dapat. Hindi niyo ba naalala yung sinabi ng matandang lalaki bago tayo umakyat, ha? Bulag sa lupa ang aswang. Pero malinaw ang mata niya sa hangin. Kaya kung papahiran natin ng putik ang mga katawan natin, hindi niya tayo makikita. Hindi niya tayo mahahabol. Ano pa hinihintay niyo? Tara na! Gumulong na tayo sa putikan. Okay, tara na. Leo, alalayan mo sila, tita. O kaya kumuha ka ng putik at ipahay sa katawan nila. Sige po, kuya. Ayan, ganyan. Tama yan. Kailangan balot na balot tayo ng putik. Nandiyan na naman siya. Pero nawala rin agad. Ibig sabihin, hindi niya tayo naaamoy dahil sa nag-amoy lupa na rin tayo. Kaya umalis din siya kaagad. Totoo nga yun. Hindi niya tayo nakita dahil sa putik sa katawan natin. Pwede ba tayong magtuloy-tuloy sa paglalakad ng ligtas? Oo, pero dapat hindi rin tayo magsasalita. Tahimik tayo maglalakad para hindi tayo makalikha ng ingay sa hangin. Sige, malinaw yun. Wala nang magsasalita hanggat makabalik tayo sa paanan ng bundok. Basta alalayan niyo ko. Ako rin po, tita. Natatakot pa rin po kasi ako eh. Sige, hawak kamay tayo. Simula nun, naglakad na kami nang hindi nag-uusap. Tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Batid naming tama ang naging diskarte namin ng mga oras na yon dahil wala nang sumusunod sa amin. Nang biglang nadulas na naman si Leo. Ay, pante ng ilang mo ah! Ano ba, Leo? Bakit nagsalita ka? Ay, anak ko, sorry. Nagulat kasi ako eh. Andiyan na naman siya. Nasundan na naman niya tayo. Ano ba? Huwag kayong magsalita. Naku, sorry talaga. Hindi ko naman sinasadya eh. Una, sige na. Huwag ka nang magsalita. Alam niya nandito lang tayo. Kaya hindi siya umalis. Kailangan natin makaisip ng paraan kung anong gagawin natin para hindi niya tayo masundan. Wala na ako maisip na iba pang paraan, honey. Teka, nag-iisip din ako. Kukuha na ba nila tayo? Tana, huwag mong isipin yan, Rina. Teka, alam ko na. Magpapaiwan ako para ako na lang masundan niya. Tapos kayo, magtuloy-tuloy kayo sa pagbaba. Paano? Gagawa ko ng ingay para ako lang ang masundan niya. Habang kayo, tahimik na bababa ng bundok. Hindi pwede. Paano ka? Baka kung anong mangyari sa'yo, honey, kapag nagpaiwan ka pa dito. Ako nang bahala sa sarili ko, Han. Mas may iiwasan natin makagawa ng ingay kapag kakaunti tayo. Tama si Mark Bea. At isa pa, siya rin naman ang may pakana kung bakit tayo nandito. Kaya dapat lang na maiwan siya. Tita Nambahan, hanggang ganyan po ba sinisisi niyo pa rin si Kuya? Hindi rin naman ito kagustuhan, tita eh. Hindi rin niya ito alam. Napahamak tayo nang dahil sa kanya. Ay, tama na po ang sisihan, tita. Tama po si Leo, tita. Biktima lang tayong lahat. Pasensya na kayong lahat. Sige na,
Sisigaw ako ng malakas para mapunta sa akin ang atensyon ng aswang, ha? Tapos kayo, bababa pagkatapos kong sumigaw. Mag-iingat ka, Hana. Oo, hintayin niyo ako sa baba. Batid kong takot din si Mark na magpaiwan at isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan namin. Pero ito lang ang tanging paraan para tuluyan kaming makababa ng bundok. Nagtuloy-tuloy kami sa pagbaba at iniwan si Mark na nang mga oras na yon ay gumagawa na ng ingay. Pero laking gulat ko nang isigaw niya ang pangalan ko. Han! Bea! Ano nangyari? Mukhang kailangan niya ng tulong. Bumalik tayo! Kailangan ng tulong ni Kuya! Oo, mas mabuti pa. Tita, kung kami na lang kaya ang babalik, mauna na kayo ni Rina sa pagbaba. Parang hindi ko rin kayang makababa nang kami lang ni Reyna. Mas natatakot ako eh. Nasundan niya po ulit tayo. Leo! Han! Tara na, balikan na natin si Mark! Mukhang papalapit na si Kuya sa atin! Ayun! Ayun na si Kuya! Natatanong ko na siya! Bilisan natin! Ay! Ano nangyayari sa'yo? May sugat ka sa balikat. Sandali, kailangan natin takpan ang sugat mo. Nananakit siya! Nananakit siya! Sinubukan niya akong saktan! Ano? Ang alam ko lang, kinakain niya tayo sa takot eh. Hindi ganun ang ginawa niya sa akin. Mabuti na lang, naisip kong gumulong sa putikan, kaya hindi niya ako nasundan. Dumadami na sila. Hindi lang iisang aswang ang sumusunod sa atin. Magkakaiba na sila. At gusto nila tayong salakayin. Oo, hindi lang nag-iisa. Naalala ko sinabi ni Manong, pista ng kurukuto, di ba? Ibig sabihin marami talaga sila. Ibig sabihin ba, may masama at may mabuting aswang? May nananakit at may hindi? Mukhang ganun na nga po, tita. At ngayon, hindi na natin alam kung mabait o masama ang sumusunod sa atin. Kung sino ang mabait at kung sino ang hindi. Napagpasyahan naming gumapang sa putikan para makababa ng bundok kahit mabagal. Sugatan pa rin si Mark, pero pilit niya pa rin kinakaya. Nakahawak siya sa braso ko habang si Leo naman ay halos nakasandal na sa kanya. Si Narina at Tita Sam nasa pagitan namin, mahigpit ang kapit sa kamay ko. Ramdam ko na malamig na putik sa balat ko. Ang bigat nito. Parang may sariling buhay na kumakapit sa akin. Pero ang putik na yan ang dahilan kung bakit hindi pa tayo tuluyan natatagpuan at nasusundan ng aswang. Yan ang nagbibigay ng proteksyon sa atin, tita. Tita Bea, napapagod na po po. Hindi ko na po kaya. Pagod na rin ako. Ang mabuti pa, magpahinga na muna tayo sandali. Huwag tayong gagalaw ng mabilis. Bea! Tinawag niyo ako? Hindi Parang boses po ni... Pamilyar yung boses? Hindi nga ba nakikilala? Huwag kayong lilingon. Kuya, pamilyar ng boses? Si Manong yun, hindi ba? Teka, pareho ba tayo nang iniisip, Mark? Sabihin mong mali ako. Tingin ko, Bea. Kilala natin siya. Si Martino. Biglang bumilis ang kabog ng dibdib ko, Mark. Aswang din siya. Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong umakyat. Pero ang tigas pa rin ang ulo ninyo eh. Ginambala niyo sila. Tita Bea, sigurado po ba kayo si Montino yan? Bakit ba namang ang laki na ng boses niya kumpara kanina? Mas nakakatakot po. Huwag ka munang maraming tanong, Rina. Nagdudugtong-dugtong na ang lahat. Ang babala ni Mang Tino. Ang sinabi niyang 6 kayo. Ang pista ng kurukuto. Ang kaalaman niya tungkol sa aswang. At higit sa lahat, ang presensya niya sa lahat ng nangyari sa atin. Nandun siya at kasama natin siya sa pag-akyat.
Hindi lang siya basta tour guide. Biglang lumakas ang hangin at sa unang pagkakataon, nasipat namin si Mang Tino na nasa itaas. Hindi sumasayad ang mga paa niya sa lupa. Tila nakatingin sa amin. Tita Bea, siya po ba yun? Siya nga yun. Pero bakit hindi niya tayo naatake? Hindi ko kayo pinigilan para takutin. Huwag kayong gagalaw. Huwag niyo rin siyang tingnan. Pinipigilan ko kayo para hindi kayo mapasama sa kanila bilang handog. Ang titigas kasi ng ulo ninyo! Kanila? Pilitin niyong makalabas dito ng dahan-dahan. Bilisan ninyo! Gumapang kayo! Huwag kayong titigil! Huwag kayong lilingon! Tumakas na kayo! Tita Bea, tinutulungan po ba niya tayo? Tira! Nasa nababibang tayo! Hindi lang siya mag-isa. May mga kasama siya. Marami sila. At kabilang si Mang Tino sa kanila. Oo, pero mukhang hindi siya yung kalaban natin. Teka, anong ibig mo sabihin? Isa siya sa kanila, pero Hindi siya nanguhuli? Hindi siya nang bibiktima, ganun ba? oo, siya yung nagbababala sa atin. Habang gumagapang kami palayo, biglang may dumaan na mabilis na anino sa gilid namin. Sa akin na sila! Sa akin na sila! Hindi maaari! Huwag na tayo magdagdag ng bibiktimahin! Tumigil na tayo sa gawain ko! Hindi pwede! Pilit nilang sinasakop ang kaharian natin, kaya dapat silang mamatay! Hindi! Naglalaban sila sa taas. Mas makakatakas tayo nang hindi nila napapansin. Pabayaan mo na sila! Hayaan mo silang makatakas! Ako ang nakahuli sa kanila! Kaya ako ang masusunod! Gumapang na tayo! Bilis! Tara na! Magmadali tayo! Saglit. Sobrang sakit na talaga ng tuhod ko. Ako rin po eh. Sobrang sakit na po lang ang pa ako. Dahil na siya! Bilisan niyo tumakbo! Hindi ko na sila mapigilan! Dumarami na sila! Pinagtutulungan na nila ako! Bilisan pa natin ang takbo! Tito Sam, Rina, bilisan natin! Kaya natin to! Malapit na nila tayo maabutan! Tita Bea, doon po may ilaw. Maliwanag. Doon po tayo magpunta. Tama! Tara na! Malapit na tayo makababa! Konti na lang! Natatanaw ko na kung saan tayo nanggagaling! Oo nga. Tanog ko ng tindahan. Malapit na tayo! Konti na lang! Sa wakas, maliligtas na rin tayo! Ay, salamat sa Diyos. Ang sakit na po ng mga tuhod ko. Sobrang tigas ng lupa. Konting tiis na lang, Rina, ha? Tanaw na natin ang liwanag. Hindi tayo pwedeng huminto para hindi nila tayo maabutan. Huwag muna tayong tumayo. Hindi pa tayo nakakasiguro na wala na sila. Ayoko na magkamali. Ayoko na may mangyaring masama ulit sa atin. Kaya pakiusap. Kahit masakit, kahit sobrang hirap, tisin lang natin, ha? Kaya natin to. Hal, kailangan natin tumayo. Hindi natin kakayanin gumapang ng ganito katagal. Tignan mo si Leo. Nangihina na siya. At si Rina, halos hindi na makahinga sa kakaiyak at pagod. Te, kung hindi pa tayo tatayo ngayon, baka dito na ako maging permanenteng halaman eh. Hindi na ako makakagalaw. Hindi na ako makakaarte. Kawawa naman yung mundo kung mawawala ang ganda ko. Tita Bea, gusto ko na po umuwi. Ayoko na po dito. Natatakot na po talaga ako eh. Parang kahit wala po siya, nandito pa rin siya eh. Napapikit ako sandali. Ramdam kong sinasabi ni Rina. Kasi totoo, kahit wala na ang tunog at kahit wala ng mga anino, may natitira pa rin. Okay, sabay-sabay tayong tatayo. Pero dahan-dahan lang, ha? At huwag kayong lilingon kahit anong marinig nyo. Kahit anong maramdaman nyo, huwag na huwag. Grabe, para tayo mga batang unang beses palang natutong maglakad.
Hindi ko na kayang tumayo. Hinang-hina na ako. Leo, Han, pakitulungan naman si Tita Sam. Alalayan natin siya. Hoy! May mga tao dito, bilis! May mga nangangailangan ng tulong natin! Tulungan niyo kami! Please! Hindi na namin kaya! Bilisan niyo mga kasama! Salubugin na natin agad sila! Ihanda ang wheelchair at stretcher! Mukhang hinang-hina na sila. Kailangan nila ng paunang lunas. Maganda rin kayo ng tubig na may inom! Tubig! Tubig! Nauuhaw na ako! Kailangan ko ng tubig! Eto po ang tubig. Isa kayo na rin agad to lalaki. Unahin lang ang ali. Hinang-hina na siya eh. Sugatan din po yung boyfriend ko. Gamutin niyo po ang sugat niya. Ano po ba nangyari sa inyo? Ilang araw na kayong hinahanap. Bakit kayo umakyat ang bundok sa ganitong panahon? Hindi namin alam eh. Hindi namin alam na ganito. Hindi namin alam na may ganun doon. Kung alam lang din namin, hindi na sana kami tumuloy. Napatingin ako sa kagubatan. Tahimik na ulit. Parang walang nangyari. Pero alam kong hindi yon totoo. Habang inaalalayan kami pababa, hindi ako mapakali. Parang may tumatawag sa akin at parang may nakatingin pa rin. Doon sa gilid ng gubat, may nakita akong anino. Isang anyong pamilyar na hindi sumasayad. Tahimik lang na nakatingin sa amin. Mang Tino? Ano? Ano yan, Han? May nakita ka? Parang nandyan pa rin siya. Parang binabantayan pa rin niya tayo. Niligtas niya tayo. Tita Bea, may mabait din po pala talagang mga aswang. Hindi lahat. Pero may ilan na kahit anong anyo nila, may natitira pa rin kabutihan. Sa wakas naman, ligtas na tayo. Ay, salamat sa Diyos at makakauwi na tayo ng ligtas. Simula ngayon, hindi na ako magiging pabaya. Hindi na ako basta magdidesisyon nang hindi iniisip ang kaligtasan ninyo. Lalo na ikaw. Wala nang sisihanahan. Pare-pareho tayong nagkamali. Pero pare-pareho rin tayong natuto. Ang mahalaga, buhay pa tayong lahat, ha? Pero hindi ko na makakalimutan yon. Lalo na yung boses. Ay, nako, yung pakiramdam na parang kinakain ka ng takot. Tita Bea, hindi na po ba tayo babalik doon kahit kailan? Hindi na. At kung may magsabi sa'yo ng babala, makinig ka, ha? Huwag mong gagayahin si Tita Bea at Tito Mark mo. Tita Sam! Hindi ko, Tita Sam! Ano nangyari sa kanya? Bakit siya inimatay? Dali na agad sa ospital. Bilisan ninyo! Isa-isa na kaming isinakay sa ambulansya. Magkakasama kami ni Mark sa loob. Habang sina Tita Sam, Rina at Leo ay magkakasama. Sa sobrang panghihina, sa ospital na ako nagkaroon ng ulirat. Sa wakas, ligtas na tayo. Oo nga, Han eh. Grabe ang pinagdaanan natin. Napakahaba ng gabing yun. Teka, nasan si Leo? Rina at saka Tita Sam. Nakalabas na si Leo ng ospital, Han. Sa bahay na siya magpapalakas. Si Rina naman, nasa recovery room. Inaantay na lang na ma-discharge. Si Tita Sam. Delikado pa ang lagay niya ngayon, Han. Nasa ICU. Inatake kasi siya sa puso eh. Dala siguro ng pagod niya. Ay, Diyos ko. Iligtas niyo po si Tita Sam. Pero huli na ang lahat. Bumigay ang katawan ni Tita Sam at iniwan na niya kami. Sobrang iyak namin sa nangyari. Nagsisi kami sa ginawa naming pag-akyat ng bundok. Dahil sa amin, namatay si Tita Sam. Habang nakaburol si Tita Sam, labis-labis ang pagsisisi ni Mark sa nangyari. Pakiramdam niya, siyang dahilan ng pagkawala ni Tita Sam. Sorry sa inyo. Sorry, Leo. Rina. Nang dahil sa akin,
Nawala si Tita Sam. Ano ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo, kuya. Wala namang may kagustuhan sa nangyari. Lahat tayo biktima dito. Hindi. Kung nakilig lang ako kay Tita Sam na umuwi na tayo at wag na tumuloy, hindi sana nangyari to eh. Siguro buhay pa sana siya kung nakilig lang ako sa kanya. Siguro buhay pa rin sana siya kung hindi ko siya pinilit na maglakad kahit pagod na siya. Han, tama na ha. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Lahat ng to may dahilan. Baka hanggang dito na lang talaga ang buhay ni Tita Sam. At baka ito na lang ang naging paraan. Tama po si Tita Bea, Tito Mark. Huwag ka na pong malungkot. Sigurado po ako na masaya na po si Mami Sam ngayon sa langit. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa nangyari. Kasalanan ko to eh. Sorry, Tita Sam. Patawarin mo po ako. Hanggang sa ilibing si Tita Sam, labis pa rin ang paghihinagpis ni Mark. Baon niya pa rin ang pagsisisi sa pag-aya sa aming umakyat ng bundok. Pero wala naman siyang kasalanan. Hindi niya kasalanan. Mahal ang Tita Sam. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal kita. Hanggang sa muli, mahal kong tita. Mahal na mahal din po kita. Halika na, Leo. Umuwi na tayo. Ayoko, mamaya na. Gusto ko pa munang makitang lapat ang lupa sa libingan. Mauna na muna kayo sa sasakyan. Sige, hintayin ka namin doon ha. Bea, may pusang itim. Teka, umiinit ang hangin. At ang baho ng amoy ng paligid. May dumaan bang pusa? Naku, pakiramdam ko may sumusunod sa atin, Bea. Susunod pa ba tayo kay Tita Sam? Girl, gusto ko pa magka-love life. Bad trip naman si Tita eh. Manununto lang, kurukuto pang ginamit. Tumigil ka nga dyan. Mamatay na tayo, nagbibiro ka pa eh. Hoy, babaita, mukha bang birong sinasabi ko? Ang may kurukuto dito, ano? Bea, Leo, Iibo mo pa nga eh! Mang Tino? nakikiramay ako. Sabi ko na sa'yo, sister eh. Amoy pa lang, alam mong nandyan na siya. Ay, naku, napakabaho ah! Tumigil ka nga dyan. Marinig ka pa niyan eh. Tangayin ka pa niyan. Walang iya ka nung ginagawa mo dito! Ang lakas ng lubong magpakita pa sa amin pagkatapos sa mga nangyari. Han, tama na! Tumigil ka na nga! Iba siya! Hindi siya katulad nila! Patawad sa nagawa sa inyo ng lahi ko. Pero nais din nilang humingi ng tawad sa pambubulabog niyo sa kanila. Nananahimik sila. Binalaan ko kayo pero hindi kayo nakinig. Nagpumilit kayo at ginulo sila. Pero hindi naman po kasi namin alam na totoo sila eh. Nagganon sila kapakanib. Aba, kung hindi nila ako nakita, naisigang na pala ako ng mga kalahi ninyo. Tama ho si Leo, Mang Tino. Pasensya na kayo. Kung alam lang po sana namin. Kung naniwala lang po sana kami agad sa inyo. Hindi naman po ito mangyayari. Huwag kayo sa akin umigay ng tawad. Sa kanila. Hindi nila kayo titigilan hanggat hindi kayo bumabalik para humingi ng tawad. Talagang hindi na kami babalik doon. Hindi nila kayo titigilan. Wala akong pakialam sa kanila. Wala akong pakialam. Eh bakit hindi mo sabihin, Bea? Kay Mark, na lagi kang may dalaw sa panaginip, ha? Po, totoo po ba mga panaginip ko? Pakiusap, bumalik kayo sa huling pagkakataon. Humingi lang kayo ng tawad sa kanila sa pagkambala sa katahimikan nila. Kami na nga ang biktima. Kami pa ang hihingi ng tawad. Sa huling pagkakataon, pinabalaan ko ulit kayo. Bumalik kayo. At sa pagbalik ninyo, nandoon lang ulit ako. Gagabayan ko kayo. Nagulat ako sa biglang pagsulpot ni Mang Tino. Palaisipan pa rin sa amin kung paano niya kami nasundan, gayong malayo ang Mindoro sa Maynila. Pero isa lang ang malinaw. Gusto niya kaming bumalik at humingi ng kapatawaran sa pangiistorbo namin sa kanila.
Ano ang desisyon mo, Han? Hindi tayo babalik doon. Pero paano kuya? Kung sinundan na nila tayo rito, hindi ka ba nagtataka? Nasundan tayo ni Mang Tino. Kaya posibleng masundan tayo ng mga aswang. Tama si Leo. Sa tingin ko, kailangan nating bumalik doon para ayusin ang gusot na iniwan natin. Isa pa, medyo palala na ng palala ang panaginip ko eh. Kung pupunta tayo doon, anong gagawin natin? Magpapatakot na naman tayo sa kanila. Hindi! Hihingi lang tayo ng tawad sa kanila. Pwes hindi na ako sasama kung gano'n. Han, pakiusap. Sa huling pagkakataon, para sa ikakatahimik ng lahat, makinig ka sa akin. Kailangan nating magtungo ulit doon. Nakakaloka naman. Akala ko relasyon lang sa tao ang kailangan may closure. Sa true lang ha, ang demanding ng mga aswang na to. Kami buti sila, nakakalutang papunta Manila. Tayo effort ha. Hindi nagtagal, napilit ko rin si Mark na bumalik kami sa bundok Halcon. Sinuong ulit namin ang napakahabang biyahe para makarating doon. At pagdating namin, gaya ng inaasahan, sinalubong kami ni Mang Tino na parabang alam niyang darating kami. Mabuti na lang at bumalik kayo. Mabuti at sa pagkakataong ito, nakinig kayo sa akin. Ano pa ba ang gagawin namin, Mang Tino? Kasamahan ko kayo sa pag-akyat. At kapag narating na natin ang lugar kung saan kayo natulog, isa-isa kayong hihingi ng tawad sa kanila. Kapalit nito, hindi na nila kayo gagambalain pa kailanman. Yun lamang ang tanging paraan para sa kaligtasan ninyo. Dahil pag hindi nyo ginawa yon, hindi na nila kayo titikilan. Bakit po pala napakabait nyo sa amin kahit kalahin nyo po sila? Matagal ko nang gustong tumiwalag pero wala akong magawa dahil kalahi ko sila. Minanak ko ito sa kanununuan ko at hindi ko na matanggihan pa. Pero maging kayo po. Nagiging kaaway na rin nila dahil sa pagiging mabuti niyo sa tao. Oo, para matigil na ang sumpa sa aming lahi. Gusto lang namin mabuhay ng normal. Mababait naman ang aming lahi. Umaatake lang kami kapag kami nadedehado. Naiintindihan ko na po. Siguro nga ng gabing yun, masyado ako naging mayabang. Masyado kong minaliit ang kaya ng inyong lahi. Hindi ako naniniwalang totoo kayo. Kaya patawarin niyo po kami sa pangmamaliit namin sa inyong lahi. Wala na yun. Ang importante narito kayo para aminin ang inyong pagkakamali. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara na! Ani, ipasan mo na lang si Rina, ha? Ay oo nga kuya. Sabihin mo na lang sa akin kapag pagod ka na. At ako naman na magbubuhat sa kanya. Salamat po, Tito Leo. Salamat po, Tito Mark. Sige na, magsimula na tayo. At ilang oras pa ang iintayin natin. May lumalalim na ang gabi. Sige ho. Sinimulan na namin ang paglalakad at nagsimula na rin naming marinig ang kanilang mga tunog. Nariyan na sila. Dumarating na sila. Kausapin niyo na sila. Humingi na kayo ng tawad sa kanila. Patawarin niyo kami sa nagawa namin. Patawarin niyo kami sa paggambalaan namin sa inyong tirahan. Patawad po. Kung ginasal ko kayo ng gabing yon, biro ko lang naman yung lahat ng yun eh. Wala naman kaming masamang balak sa inyo. Huwag niyo na kaming guluhin pa ha. Hinihiling namin ang pagsunod niyo sa kasunduang to. Bumalik kami rito para humingi ng kapatawaran at para tiyaking hindi niyo na kami guguluhin pa. Patawad po sa inyo. Naway tanggapin niyo ang kanilang paghingi ng tawad. Nakikiusap ako sa inyo na tuparin ninyo ang naging usapan natin na kapag napapayag ko silang bumalik, hinding-hindi niyo na sila guguluhin at sasaktan pa. Maraming salamat. At sana, sila na ang inyong huling biktima para sa ikatatahimik ng ating lahi. Huwag na tayong mananakit para hindi na nila tayo katakutan. Pinapangako ko sa inyo na wala nang manggugulo pa sa ating tirahan.
Karakata. 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 Sumangay na sila. Maaari na kayong bumalik kung saan kayo nanggaling. Mang Tino? Nawala na siya. Umalis na siya. Iniwan na niya tayo. Tayo na lang po bang babalik pababa ng bundok? Orina, sigurado akong ligtas na tayong kakababa. Hindi na nila tayo guguluhin. Ligtas tayong nakaakyat, kaya ligtas din tayong kakababa ng bundok. Hindi umalis ang pusa. Mukhang hinihintay tayo ni Mang Tino na bumaba. Nako, oo nga. Parang gusto niyang ituro sa atin ng direksyon pababa. Tara na, sundan na natin siya. Tara na po. Hindi na po ako natatakot. Kaya ko na pong maglakad mag-isa. Hindi na po tayo guguluhin ng aswang. Oo naman, ligtas na tayo eh. Naku, sa wakas, payapa na tayo. Kahit pa ang kapalit ay buhay ni Tita Sam. Tama ka. At dahil kay Mang Tino, inalalayan niya tayo mula noon hanggang ngayon. Hindi siya tumigil sa pagbibigay ng babala sa atin. Ang buting aswang niya talaga. Sa bundok halkon, may mga lihim na hindi dapat ginagalaw at may mga nilalang na hindi dapat hinahamon. Pero may isa kaming natutunan, hindi lahat ng nasa dilim ay kalaban. May ilan na kahit aswang ay handang magligtas tulad ni Mang Tino. Kaya sa tuwing may maririnig kayong bulong sa hangin, huwag kayong lilingon dahil baka hindi yon babala ng panganib, kundi babala ng nilalang na gusto kayong iligtas. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ko ang aking nakakikilabot na kwento. Hanggang sa muli, salamat.